Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ang lahat ng papuri ay naukol sa Allah at naway igawad ng Allah ang kanyang biyaya sa ating huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway kahabagan siya ng Allah, naway pagkalooban siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya at karangalan sa araw ng tayo ay ulipunin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, katakutan niyong Allah ng tunay na pagkatakot at huwag na huwag kayong papayag na kayo ay mamatay na hindi mga ganap o tunay na mga Muslimin. Paghandaan niyo ang araw na kung saan kayo ay
ihaharap na sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay at mananagot kayo sa mga gawain yung ginawa sa ibabaw ng mundo. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, purihin yung Allah at magpasalamat tayo sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo'y naririto sa mga dakilang mga araw, dakilang mga buwan. At itong mga araw na ito na nalalabi, ito ay kabilang dun sa mga huling araw ng taon na ito sa ating kalendaryo, Hijra calendar. At sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang dalawang natatangi at napakahalagang kwento na bahagi ng ating kasaysayan sa pananampalatayang Islam. Sapagkat iilang araw na lamang ay sasapit na ang tinatawag natin na Amun Jadid, o yung tinatawag natin na bagong taon o New Year sa ating kalendaryo, Hijra calendar. Ngunit hindi po tayo pinahihintulutan na maghanda, magpaputok o magdiwang. Bagkus mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, marapat sa atin alalahanin natin ang mga pangyayari dito sa tinatawag natin na Hijra. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang tinatawag na Hijra ay ang paglikas. Paglikas. Immigrate. Ibig sabihin, lalayuan mo, aalisan mo ang isang lugar na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng paglimot sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ikaw ay dadako, ikaw ay pupunta sa isang lugar na kung saan malayang-malaya mong maitatayo at masasamba ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan po ang tinatawag natin na Hijra. Uulitin natin ang Hijra, paglikas, pag-iwan sa lugar na makasalanan, patungo sa lugar ng kapayapaan, lugar ng pananampalatayang Islam, lugar na kung saan malaya mong sasambahin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa tinatawag natin na Hijra, itong papasok na taon, Amun Jadid, bagong taon sa pananampalataya sa Islam, gunitahin natin ang dalawang napakahalaga sa ating pananampalatayang paglikas, Hijra. At ang dalawang ito, ibabahagi natin sa dalawang khutbah. Ang unang khutbah at ang pangalawang khutbah. Ang unang-unang paglikas, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, 1,448 taon na ang nakalilipas. 1,448 years ago, when a prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina. Itong pagpasok ng taon na ito, ginugunita natin na mahigit 1,000 taon na, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napilitang umalis mula sa Makkah at siya ay nanirahan sa Medina. Buklatin natin kung ano ang pinagmulan ng paglikas ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una na doon, dapat malaman natin na ang Makkah napakahalaga sa ating pananampalataya. Ang Makkah, narito ang ating kibla. Narito ang Kaaba, na kung saan tayo ay humaharap sa ating pagdarasal 5 beses isang araw. At ito ay tinayo ng isang dakilang propeta rin, si Propeta Ibrahim alayhi salam. At nang naitayo ito ni Propeta Ibrahim a.s., itinuro niya ang tauhid. Itinuro niya ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit pagkaraan ng libo-libong mga taon, nakalimutan na ito ng mga tao. At natutunan nilang sambahin ang mga Diyos-Diyosan, ang mga rebulto, liban pa sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman,
gumawa sila ng mga Diyos. Gumawa po sila ng mga Diyos sa pamamagitan ng paglikha nila ng Diyos-Diyosan na mula sa putik. Mga ribulto. At kinalimutan na nila ang turo ng isang dakilang propeta, si Propeta Ibrahim alayhisalam, at itinayo nila sa paligid ng Kaaba ang mga Diyos-Diyosan, ang mga ribulto, at kinakausap nila ito. Nag-aalay sila dito sa mga ribultong ito. Kinakausap nila at sinasamba nila ang mga ribultong ito na nakatayo mahigit 300 sa paligid ng Kaaba ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At itinalaga nila ang pinakamalaking ribulto mismo sa loob ng Kaaba. At ito'y kalapastangan sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binigyan nila ng katambal ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito ang pinakamalaking kasalanan. At ang pagtatambal na yun ay napakalaking kasalanan sapagkat tinambalan nilang Allah ng kanilang mga likha. Sila ang gumawa ng mga Diyos-Diyosan na kung saan hindi naman nakakasalita at hindi naman nakakakita at hindi naman nakakarinig ang mga bagay na ito, ang mga ribultong ito. Kaya madaling sabi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagpadala ng huling sugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ituro sa kanila ang pagbalik sa wastong pananampalatayang itunuro ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Itunuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkaraan tayo ay mamatay, pagkakalooban tayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng panibagong buhay, at ang panibagong buhay na yun ay sa kabilang buhay, na kung saan itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong Jannah, may paraiso, at mayroong impyerno. Itinuro ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang lumikha ng sanlibutan, ang siyang lumikha ng kalangitan at kalupaan, kailanman ay walang katulong sa kanyang paglikha sa sanlibutan. Siya ay lubos na makapangyarihan. Siya ay buhay na hindi namamatay. Siya ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay hindi natutulog. Siya ay gising. Ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala nagkakaloob ng buhay at kamatayan. Ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang pangangailangan katulad ng pangangailangan ng tao. Ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala walang pangangailangan, hindi siya kumakain, hindi siya umiinom, siya ay hindi nagpapahinga. Yan ang tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil nga ang kanyang katuruan ay katotohanan, mayroong mga yumakap sa pananampalatayang Islam. Mula sa mga mayayaman ang kanyang dakila at malapit na kaibigan si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At ganun din nang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makatanggap ng kapahayagan, nang matanggap niya ang Quran, ang pahiwatig ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang unang-unang yumakap sa pananampalatayang Islam ay walang iba kundi ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa na si Khadija radhiyallahu anha. At doon nagsimula ang da'wa. At yumakap sa pananampalataya sa Islam ang kanyang mga anak. Yumakap sa pananampalataya sa Islam ang kanyang pinsan buo na si Ali radhiyallahu anhu. Mula sa mga alipin, yumakap si Zaid bin Haritha, ang inampon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa mga alipin din, yumakap si Bilal bin Rabah, ang tumatawag ng panawagan ng adhan 5 beses isang araw. At yumakap din sa pananampalataya sa Islam si Umar ibn al-Khattab, si Uthman radhiyallahu anhum. Yumakap sila sa pananampalatayang Islam sapagkat ito ang tunay na pananampalataya.
na itinuro ni Propeta Ibrahim a.s. at kalaunan nilagdaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya rin itinuro. Ito ang mga katuruan ay tinuro ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil nga dumadami ang yumayakap sa pananampalataya sa Islam, ang mga pinuno ng Makkah, ang mga Quraysh, ng mga musyrikun tumatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay naalarma dahil lumalago ang panawagan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nakapag-isip sila mula sa mga mayayaman may yumayakap sa Islam, mula sa mga pulubi may yumayakap sa Islam, sa mga nakakatanda, sa mga nakakabata, sa mayayaman, sa mahihirap, lumalago ang panawagan ng Islam. Kaya naalarma sila at sila ay nagpulong papaano pigilan ang panawagan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya napag-isipan nila nasaktan ang mga Muslimin. Kaya sino man ang yayakap sa pananampalatayang Islam ay sinasaktan. Ganyan po mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Sinasaktan nila ang sumasampalataya sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kalaunan, hindi naging sapat ang kanilang pananakit at pang-aabuso mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Kaya ginawa nila hindi lamang pananakit, ngunit pinatay nila ang mga unang sumampalataya sa pananampalataya sa Islam. Una na roon ang mga magulang ni Ammar bin Yasir, isang sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa harap ng kanilang anak, na si Ammar bin Yasir, pinatay ang kanyang ina. Pinatay po. Ganon din ang kanyang ama. Pinatay sa kanyang harapan. Sapagkat sila ay sumasampalataya sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi nila sa mga Muslimin, iwaksin ninyo, isukon ninyo ang pananampalataya nyo sa nag-iisang Diyos. At dito kayo sa maraming Diyos na Diyos-Diyosan. Diyos ng ating mga ninuno, ng ating mga ama. Huwag niyong isusuko ito, isuko niyo ang pananalig niyo, ang pananampalataya niyo, ang pagsamba niyo sa nag-iisang Diyos. Ganon din sinaktan nila si Bilal. Ngunit anong sinabi ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sinabi ni Bilal, ahad, 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 nag-iisa, nag-iisa, nag-iisa. Hindi niya sinuko ang kanyang pananampalataya sa Allah. Kaya naman, siya ay binilad sa araw, nilagyan ng malaking bato sa kanyang tiyan at siya ay hinampas ng latigo. Ngunit hindi nila papasuko si Bilal, siya ay sumasaksi, siya ay nagpapahayag, nag-iisa ang kanyang Diyos, ang Panginoong Allah. Ang sinabi niya, ahad, 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 hanggat siya ay sagipin ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At ganun na nga mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ganun na lamang ang larangan, pagpapatuloy ng pananakit sa mga Muslimin. Pananakit, 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 hanggat sa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasaktan sa mga pangyayaring ito sa mga Muslimin, na ang mga naunang mga Muslimin ay hindi nila isinuko ang La ilaha illallah. Hindi nila isinuko ang kanilang pananampalataya sa Allah. Kaya naman nagbigay ng hudyat, nagbigay ng direksyon ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na lumikas ang mga Muslimin. Lumikas, umalis sa Makkah. Una nilang pinuntahan ang Ethiopia, isang bansa sa Afrika. Kaya pumunta doon ang bahagi ng mga sahaba. Ngunit, ipinagpatuloy pa rin ng mga Quraysh ang kanilang pananakit upang sa ganun ay pigilan ang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pigilan ang Islam, ang paglago ng Islam, ang paglaganap ng Islam. Kaya hindi naging sapat hanggat sa lahat ng mga Muslimin ay nagkaroon ng paghihirap sa kanilang pagkain sapagkat walang sino man ang nagbebenta ng pagkain sa mga Muslimin. Bawal bentahan ng mga pagkain ang mga Muslimin. Economic embargo na kung saan inimpose sa kanila
hinatol sa kanila ng mga pinuno ng mga Quraysh, ang mga walang pananampalataya. Kaya walang makainan ng mga Muslimin at wala rin nagbebenta sa mga Muslimin. Kaya napilitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipahayag sa kanila na sila ay lumikas patungong Madina. Hanggat sa ang mga Muslimin, sila ay lumikas mula Makkah patungong Madina. At dumating ang panahon na lahat sila ay nakaalis na, at ang natira sa kanila ay ang mahal na sugo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huling-huli na lumikas ay ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginugunita natin sa pagpasok ng Hijrah, Amul Jadid, bagong taon, itong paglikas na ito ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagmamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga followers, sa kanyang mga sahaba, pinag-ingatan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ibig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay mahirapan sa kanilang pananampalataya. At dahil doon siya ay leader, siya ang pinuno, inuna niya ang kapakanan ng kanyang mga tagasunod, ang kanilang kaligtasan, kaya pinauna niya sila sa Madina. Lahat sila pumunta ng Madina. At sila ay nabuhay doon at sila ay nanampalataya sa Allah at malaya nilang sinamba ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na walang sino man ang nananakit sa kanila. Walang sino man ang umaabuso sa kanila. Ganun po ang mga leader, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Pinangingatan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuna na kayo sa Madina, iwanan nyo na ang dakilang sugo, mauna na kayo. At nang sila ay nauna, naramdaman ng mga Quraysh na wala na ang mga Muslimin. Wala na Muslimin sa Makkah, ang natitira lamang ay iilan lamang na mahahalaga sa pananampalatayang Islam. Alam nilang ang natira ay ang pinuno ng mga Muslimin, ang dakilang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar at si Ali radhiyallahu anhuma. At dahil doon, nagkaroon sila ng pagkakaisa, nagpulong sila at nagkaisa silang upang ganap na mapigilan ang paglaganap ng Islam. Kailangan ang mismong patayin ay ang sugo ng Islam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun ay matuldukan na ang paglaganap ng La ilaha illallah. Kaya anong nangyari mga kapatid sa pananampalataya sa Islam? Nag-ipon sila ng 40 na mga kabataan mula sa mga malalaking pamilya ng Quraysh. Bawat isang malaking pamilya, meron siyang representative na pamilya, anak mula doon sa malaking angkan. 40 mga angkan ang siyang papatay ng sabay-sabay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa oras na siya ay lalabas sa kanyang bahay, sa oras ng Fajr upang sa ganoon ay magdasal sa Kaaba. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam? Ipinabatid niya sa kanyang matalik na kaibigan na silang dalawa ay lilikas. Pinuntahan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Abu Bakar Siddiq at sinabi niya, sa gabi, silang dalawa ay lilikas patungong Madina. At ano ba ang naramdaman ni Abu Bakar Siddiq, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam? Wala nang pinakamahalagang balita na narinig niya mula sa sugo sallallahu alaihi wasallam na ang mga Muslimin ay nauna na at ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang karangalan na siya ang maging kasama ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglikas sa kabila ng banta at pagpatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wala nang pinakamagandang narinig si Abu Bakar, liban na lamang nang sabihin sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung magsasama silang dalawa lamang sila sa kanilang paglalakbay patungo sa Madina. At yan ay naganap 1,448 taon lang nakalilipas, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, sa paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah. Kaya anong sinabi ng ating mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam bago siya umalis? Isa pang mahalagang tao ang kanyang binigyan ng habilin at kinausap. Kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mahal na pinsan na itinuring niyang anak, si Ali radhiyallahu an. Sinabi niya kay Ali, "Ya Ali, humiga ka sa aking higaan sa gabing ito, sapagkat ako ay lilikas kasama si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. At ikaw ay gagabayan, babantayan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala." At ito naman ay maluwag na tinanggap ni Ali radhiyallahu an. Kaya sa araw na papatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nakahiga sa kanyang higaan ay si Ali radhiyallahu an, sapagkat lumikas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naipon ang mga syabab, naipon ang mga taong may tangkang pumatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sila ay nasa pintuan ng dakilang sugo sallallahu alaihi wasallam sa kadiliman ng gabi, mula sa kanilang harapan, binulag sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at dumaan sa kanilang harapan ang dakilang sugo sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah sa loob ng Quran, "Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun." Ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa naming bulag, binigyan ng harang ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga harapan, ang kanilang mga likuran, upang sa ganun ay hindi nila makita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumaan sa kanilang harapan. Ganong pinang-ingatan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mahal na sugo. At nang nakatawid na, nakalipas na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mag-uumaga na. At sinabi nilang hindi lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng isang tao, dumaan na ang sugo ng Allah, hindi nyo lamang siya nakita. Kaya sumugod sila paloob at ang natagpuan nila si Ali radhiyallahu an at hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga may pagkakataon na makapunta ng Makkah, sa inyong mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, mayroong tinatawag doon na bundok Thawr. Itong bundok na ito, dito, nagpalipas ng gabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang dakilang sahabi na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nagtago sila sa kuweba na ito sa Thawr. Ito ay distrito sa Makkah. At nang sila ay nagtago doon, pumunta doon ang mga Quraysh, ang mga musyrikun, upang sa ganun ay patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil nga naging bulag sila sa paglipas, sa pagtawid na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay, ay tiningnan nila, sinigurado nilang mapapatay nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kuwebang yun, doon sa bundok ng Thawr. Ngunit pag-akyat nila sa kuwebang yaon, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, nag-alala si Abu Bakar. Sinabi ni Abu Bakar, "O sugo ng Allah, kung makikita nila tayo, wala nang magpapatuloy ng mensahe ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala." Kaya sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, "Illa tansuruhu فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا." Anong sinabi ng Allah? Tulungan nyo man ang sugo ng Allah o hindi nyo tulungan, tunay na siya ay tinulungan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nang siya ay palayasin ng mga walang pananampalataya. At sinabi sa kanya, "Katakutan mo,
Itong mga taong ito, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, sinabi niya kay Abu Bakar, wag na wag kang malulungkot, inna Allah ma'ana, tunay na kapiling natin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman hindi sila sinaktan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paglusob ng mga Quraysh at mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Yan po ay kabilang sa bahagi ng kasaysayan ng paghijra at paglikas ng ating mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa likafatil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ang lahat ng papuri ay naukol sa Allah at naway igawan ng Allah ang kanyang biyaya sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun na lamang mga kapatid sa pananampalataya sa Islam ang paglikas ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1,448 taon na ang nakakalipas. At nang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumikas mula Makkah, siya ay dumating sa Madina at ang mga tao sa Madina lubos nilang niyakap ang pananampalataya sa Islam at naipalaganap doon ang kagustuhan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapagsasala sila, nakapagdadasal sila ng 5 beses isang araw at malaya sila sa pang-aalipin at pananakit ng mga Quraysh. Yung po mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang bahagi ng kasaysayan na tinatawag natin na hijrah. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, katulad ng aking ipinangako, ang pangalawang paglikas na napakahalaga sa ating pananampalataya. Ang pangalawang paglipas, itong paglikas ng isang dakilang sugurin, hindi po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang dakilang propeta rin ang lumikas, mga kapatid. At ang propetang ito ay si Propeta Musa alaihi salam. Siya ay lumikas sa pangamba, panganib, pananakit, pang-aalipin at pamamatay ni Fir'aun. Isang araw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Madina. At nang siya ay nasa Madina, nakita niya ang mga Hudyo, sila ay nagdiriwang. Tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang inyong pagdiriwang? Ang sinabi ng mga Hudyo, hada yawmun najjana Allah min Fir'aun. Ito ang araw na iniligtas sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Fir'aun. Ito ang araw na ang angkan ng Israel ay sinagip ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila nagdiriwang. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Kami ay may higit na karapatan kay Propeta Musa alaihi wasallam mula sa inyo. Kaya nag-utos ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa tuwing ika-10 Muharram 10, sa tuwing ika-10 ng Muharram, mainam, sunna na tayo ay mag-ayuno, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Kaya inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo'y mag-ayuno sa ika-10 ng Muharram at ang ika-9. O di naman kaya ay ang ika-10 at ang ika-11. 2 araw ng pag-aayuno bilang pananalamat natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Itong araw na sinagip ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang dakilang propeta, si Propeta Musa alaihi salam. Mula doon sa pangalipin ni Fir'aun, ano ba ang ginawa ni Fir'aun? Ang ginawa ni Fir'aun, ayon sa ulat ng Quran, ay pinagpapatay niya ang mga sanggol ng angkan ng Israel. Ang sinabi ng masulog ng Quran, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Ang sinabi ng Allah, naaalala niyo ba ng sinagip ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang angkan ng Israel mula doon sa pagkatay ng inyong mga anak, sapagkat si Fir'aun pinagkakatay niya, pinagpapapatay niya ang mga anak na sanggol, mga lalaking anak ng angkan ng Israel. Sapagkat ang kanyang layunin doon, mayroong isang propeta
nasisibol, lalabas mula sa angkan ng Israel, lalaking propeta, at siya ang tataga sa kapangyarihan ni Firaun. Kaya pinagpapatay ni Firaun ang mga lalaking sanggol. Ganun po mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. At ang araw na ito, ang tinatawag natin na araw ng Ashura, ang ating pag-aayuno, ika-10 ng Muharram, ito pong araw na hiniwa ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang karagatan upang sa ganun ay makatawid ang angkan ng Israel kasama si Propeta Musa alayhi salam. Kaya sinabi ng Allah sa loob ng Quran, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ang sinabi ng Allah, alalahanin ang araw na hiniwa ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang karagatan upang sa ganun ay makatawid ang angkan ng Israel kasama nila si Propeta Musa alayhi wassalam. Kaya naman tumawid doon ang angkan ng Israel at sila ay nasagip mula doon sa pang-aabuso ng Firaun at sila ay niligtas ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kailan nangyari ang araw na yan? Nangyari yan sa araw ng Ashura. Ang araw ng Ashura, ika-10 ng Muharram. At ito ay tatapat sa araw ng June 25 or June 26. Kaya mag-ayunan po tayo mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Alalahanin niyo kung sino ang angkan ng Israel. Ang angkan ng Israel ito ay angkan ni Propeta Ibrahim alayhi salam mula sa kanyang anak na si Ishaq. At mula sa kanila ay ipinagkaloob ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga karangalang hindi ipinagkaloob ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ibang mga nasyon at ibang mga propeta. Pinadalaan sila ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkarami-rami mga propeta. Pinagkalooban sila ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga aklat, kapahayagan mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ibig ko pang ibahagi sa inyo ang mga kasaysayan ng ating pananampalataya, ngunit kapos po tayo ng oras, naway patawarin tayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway gabay sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.